So kung papupuntahin mo doon yung titestigo kay na di umano titestigo laban sa dating Pangulo, paano siya mabubuhay? Pamasahe, pagkain niya, san siyang hotel. Alam ka naman, pagkatapos mong uuwi na siya o matutulog doon, ilang araw siyang matutulog. Gaano kamahal ang hotel sa ang mga Pilipino, matatalino yan eh. Kahit ano pang sabihin mo, kahit baligtarin mo pa yung mga pangyayari. Nakita ko lang po itong isang statement na hanggang ngayon ay naninindigan po ang Malacanang at patuloy po nililinaw sa ating mga kababayan na ang pamahalaan po natin ay hindi nakikipagtulungan sa ICC. Ano ho? At kasi nga sabi nila mukhang nakalap na raw po ng DOJ ang lahat ng mga tetestigo dun sa mga paratang laban po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ha? Ay, sige nga, pakinggan natin. Ito yung pahayag ni Atty. Claire tungkol sa bagay na yan. Pakinggan natin. Direct? Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. So yun po ang parang tuloy ang sabi ng iba, ano ba talaga? Tumutulong ba talaga o hindi? Technically, parang sa tingin ng mga... Hindi niya nasagot yung tanong sa kanya eh. Opo eh. Still, sabi niya, upon the request of the ICC. So kung walang request ng ICC, hindi magre-react yung DOJ. Yes. Tama? Opo. Sa mga tweet, anong klaseng pagtulong ang ginagawa? Sino tutulungan? Yung witness against the former president? Yes po. Sa mga tweet, dadalhin sa ICC, ganun ba? Mukhang yun po ang magkano ba ang gagastusin? Ayun lang. Samantalang kung dito nilitis ang dating Pangulo, o kahit na taga Mindanao yun, hindi naman siguro ganun kagastos. Yung pupunta ka sa Netherlands. Opo. Isip-isipin mo sakripisyo para makarating ka sa Netherlands. 16 na oras nandun ka pa lang sa Dubai. Pagkatapos 4 na oras pa yata bago ka makarating sa Netherlands. Opo. Pagdating mo sa Netherlands, kukuha ka pa ng kotse, siguro mga halos 1 oras pa bago ka makarating sa The Hague. So kung papupuntahin mo doon yung titestigo kay na di umano titestigo laban sa dating Pangulo, paano siya mabubuhay? Pamasahe, pagkain niya, san siyang hotel. Alam ka naman, pagkatapos mong uuwi na siya o matutulog doon, ilang araw siyang matutulog. Gaano kamahal ang hotel sa The Hague? Opo, pakalamig pa doon. Pero yung isusuot niya. Opo. Hindi mo siya bibigyan ng jacket, baka pang isa-isa. Ganun pa man daw po, hindi pa rin sila tinutulungan ng gobyerno. Hindi ko po alam paano. Paano mo ipaliliwanag yun? Alam mo, ang mga Pilipino, matatalino yan eh. Kahit ano pang sabihin mo, kahit baligtarin mo pa yung mga pangyayari, nagkukunwari lang yung mga ganong klaseng sagot. Ganun ba? Umiipa-iwas lang ang tawag, ano? Unang-una, dinala mo doon yung dating Pangulo nang walang due process, di ba? Napag-usapan na natin lahat yan. Na-discuss natin lahat yan. Opo. Isip-isipin mo, nakipag-ugnayan sa Interpol, di umano. Hindi mo naman nakita yung representative ng Interpol na siya sanang nagbigay ng, ito yung warrant of arrest. Ang gusto ko makita, yung physical na pagpipresenta ng warrant of arrest. Mr. Former President, I am the representative of the Interpol. I was asked to deliver and present to you the warrant of arrest coming from the ICC. Wala namang ganun eh. Pag tinanong mo General Torre, asan po yung dito po sa aking cellphone. Yun eh, puro... hindi kami nakipagtulungan. Yun lang dinala mo ron eh. Ayun na nga po. Ang laki na ng tulong mo sa ICC. Pati aeroplano. Saan? Di ba? Ang ICC bang nagbayad nung magkano ang gasolina ng aeroplanong pupunta doon? Yung rent, di ba? Magkano yung rent? Palagay mo, mga 250,000 per hour. Ganun ba? Nag-aeroplano rin. Hindi ba nagkakampanya ako? Ilan ba yung jet na ginamit ko? Mabuti na lang, napakarami kong nautang kay Nelson. Paldo pa so ng panahon na yun. At ngayon ay kunti-unti ko lang na hulugan ng bayad ko eh. Nako,
Kaya pala, Sen, nakakapanayam po si BP Inday Sara sa Russian TV. Russian TV. No, isa sa mga naitanong sa kanya nung host doon, sa tingin mo ba mayroong political motives ang mga bagay ito laban sa dating Pangulong Duterte? Sagot po ni BP Inday, well, yes, because before his detention, the former President Duterte was a staunch critic of the Marcos administration. Ayun pala, There are serious allegations and questions about his competency and allegations about drug abuse that come from our former President Duterte. And before his detention, there was a preparation by the former President of a campaign for his senatorial candidates for the PDP, his political party. Mari nga naman. Kakandidato siyang Senador, may chismis kasi ng mga time na yun, Sen, di ba? Ayun. Mahaba-haba yung pakikipagpanayam sa kanya. At saka doon nga ata, parang nasabi pa niya, nasa kanyang paningin, parang ayaw, hindi tatapusin ni Pangulong Bongbong ang kanyang termino sa 2028. Hindi ko lang alam kung paano pinaliwanag. Ayun pa raw. And one particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signature of the articles of impeachment because I am the front runner, the presidential race. Ibang ano pala ito, doon sa 2028 election. Siya daw po kasi ang tinuturing na front runner sa darating na 2028 election. Kaya naniniwala siya na mayroong ganitong mga paninira laban sa pangalawang Pangulo, Sen. Yeah, sinasabi niya, if they take out the former president, it will weaken Magpapahina daw po sa kanya. my position because we are one brand, one family. Ano ba yung binalita mo na ayaw ko sana sa susunod na kongreso ay matutukan ng pansin, yung patuloy pa rin daw po bumababa yung antas ng pagbabasa at kaalaman ng estudyante. No? So, di ba? Sabi ng UNICEF, 90% ng mga grade 5 hindi marunong bumasa. Marunong pati yung comprehension. 90% ng 10% lang daw po nakakabasa. Pero hindi pa alam kung nakakabasa. Hindi naintindihan. Kung mo yung kanyang binabasa. Yun ang mabigat. Yun po ang report ng Ang dami UNICEF sa kongreso nun. Yun nga. May mga congressmen eh. Bakit? Basa ng basa, pag tinanong mo, hindi niya naintindihan ang binasa niya eh. Ganun mo ba? Nakalingin sa hiwaga naman yan. Ha? Pagkatapos bata pa nga, kung nga yung congressman, ang daming hindi nakakaintindi. Bagay. Isip-isipin mo naman yan. Nako. Dahil iba yung tinitingnan eh. Opo. May nakaharang. May tapako sa... Pero sa isang seryosong bagay, sana, nakakapangamba po ito. Dahil sa kapakanan at... Nakakatakot ka mo. Yan po, nakakatakot. Future ng kabataan ito Natatakot na ako dyan eh. Di ba yung report din ng PISA? Mukhang hindi tayo nakakaangat. Nasa bottom pa rin tayo, Sen eh. Huwag lang yung PISA. Yung sarili nating report. Tayo mismo, Yung merong joint commission on education eh. Pag binasa mo yun, matatakot ka talaga. Kung bakit talagang bumagsak ang kalidad ng education sa ating bansa. Kapag kayo nagtuturo, hindi mo inalagaan. Naman, yung teacher mismo, yung nagtuturo po. Anong may tuturo nun? Nandun magsisimula yun eh. Alagaan mo yung nagtuturo para magaling siya magturo. Ayun. Di ba? Opo. Masinop na magturo, talagang may matututunan yung tinuturuan. Pero kapag kayong nagtuturo mismo, hindi mo na inasikaso, ay yung kanyang pagtuturo ay talagang ano na lang. Ayun na nga. Pero sana sa lalong madaling pan makagawa ng intervention ng gobyerno dito, no? Lahat siguro. Bagay, si Secretary Sani Angara baka makagawa din po ng kaparaanan ukol sa bagay na ito. Tingnan natin sa susunod na budget, madali na yan eh. Ayun, yun po. Pagpitada ng July Opo, 28. Pagkatapos SONA. Yes. Pagkatapos na siguro ng 1 linggo, 2 linggo, budget. Ayan. O di harap-harapan na yan. Sa Senado, pasok yan mga October. September. Oo, Kasi sa lower house muna, di ba? Marami na tayong may tatanong ngayon dyan. Ayan. Hahanapan natin sila talaga. Oho. Di ba? Opo. Yung, Anyway. anong tawag natin? Blank, blank, blank ang walang ganti. Ano? Hindi natin Tawag masabi po. ng diretso dito. Yes po. Bawal di ba? Ay, nako. Hantik. Tamaan lang ng kidlat ang walang ganti. Lalaki sa buhay niyo pag